Merry Christmas mga insan! Welcome once again sa YouTube channel nating Buhay Pinoy sa Abroad. Andito na tayo sa day 21 ng ating Vlogmas. Ang tututukan ko ngayon sa episode natin ay tungkol sa paghahanap o pag-explore ng something new na pwede nating gawin. Di ba? So, learning something new, expanding your horizons in the new year. Medyo narating ko na yung kumbaga sagad sa buhay ko. Wala na ba akong pwedeng ibang gawin? O marami pa. Di mag-venture tayo sa something new, di ba? So ano yung pwede nating gawin para magkaroon o mag-engage tayo sa tinatawag na lifelong learning at kung paano nito mapapalawak ang natin, ang mga kaalaman pa natin. Marami actually. Pero bago 'yan, tingnan natin yung mga benefits, yung mga advantages. Una-una, nagpapalakas yan ng self-esteem o ng self-confidence. Madadagdagan yung fuel ng self-confidence sa buhay mo dahil meron kang alam na bago, di ba? O magpapabuti yan ang career opportunities mo. So kung nagtatrabaho ka naman at medyo buryong ka na dahil walang promotion, ayan, magdadagdag yan sa mga career opportunities mo. Pangatlo, mas magiging creative ka. Mas maging maparaan ka kung may mga bago kang kaalaman. Pang-apat, mas magkakaroon ka ng mas malawak na pananaw sa buhay. Na hindi na lang ganyan lang parang yung kabayo na 'di ba ang kabayo laging may nakatabing dito sa dalawang sides para lagi siyang nakafocus sa dadaanan niya. So kung ganyan ka mayupik yung ating perspective sa buhay, it's about time na mag-aral tayo ng something new. Paano natin hahanapin yun or saan natin makikita yun? Alam niyo ba guys, marami ng mga online courses ngayon. And itong mga online courses na to, nagsisimula ito sa libre. Magsisimula yan sa libre. Patitikimin ka, tapos kung interesado ka, mag-upsell na sila sa'yo. Ang term doon ay upsell. Liligawan ka na nilang magbayad. Kung syempre kung dedicated ka sa ginagawa mo, magko-consider ka na rin ng subscription or membership sa online course. So, tingnan natin, ano yung mga iba-ibang online courses. Ang online courses, halimbawa ay Coursera. Ang Coursera, explore siya ng mga iba-ibang online and minimally paid courses sa iba-ibang universities from around the world. Can you imagine? Pwede kang mag-aral sa Harvard because meron kang account sa Coursera. Possible 'yon. edX, Skillshare. Ang Skillshare naman is more on mga creative and mga personally engaging na mga trainings kagaya ng painting, baking, and so on. Udemy is also another one. So ang Udemy is very popular. In fact, mas gusto ko to kasi nung nagsisimula pa lang ang Udemy, marami akong nakuhang mga free courses na nasa database ko pa, and kung bumili man ako ng courses, mga minimal lang ang babayaran ko at hindi siya membership na babayaran ko on a monthly basis. So, one time na binayaran ko, akin na siya forever. Ayun. So, ano ang kagandahan ng pag-take ng online courses? Well, flexibility. 'Di ba? Anytime, anywhere pwede kang mag-take ng course na 'yan. Pwede mo ring i-take ang course on a staggered basis kung kailan mo lang gusto. Affordable ang mga online courses. Hindi siya yung tipong mag-enroll ka sa eskwelahan, pupunta ka sa university, magdadala ka ng transcript, sealed transcript galing sa registrar's office, magbabayad ka ng napakarami at papasok ka on a regular basis. Mondays, Wednesdays, and Fridays papasok ka. Sa online courses, hindi. Anytime, pagbukas mo ng cellphone mo, pagbukas mo ng laptop mo, may access ka na. And it leads me to the third one, which is accessibility. So, pwede mo siyang ma-access kahit saan. Ang isa pang area kung paano natin makukuha ang mga bagong kaalaman is through workshops. So, may mga mga local organizations din na nag-organize ng mga workshops, mga cooking classes, painting workshops, photography workshops, at kung ano-ano pa. Maglalagay ako sa description ng mga links
kung saan nyo pwedeng makuha ang mga ganitong workshops. Libro. Sa public library, kung may malapit kayong public library, yun ang main source mo ng bagong kaalaman. Diba? Ang pagbabasa, isang paraan yan ng pag-aaral. Lifetime yung benefit nito. Iba pang resources, podcasts, documentaries, mga museums, yung pag-visit sa mga museums o mga cultural event, malaking bagay din yun. So, in-encourage ko kayo na maging mapanuri. Gamitin yung technology para maghanap ng mga sources, ng mga pwede nating maaral ng mga bagong bagay. Lalo na ngayong papasok na ang bagong taon. So, ang pinaka-importante lang, magtakda tayo ng mga realistic goals at maglaan ng oras. Diba? Realistic goals dahil ano ang goal ko? Kung aaralin ko ang isang bagay pero hindi naman ako interesado, wala akong matututunan dyan. So, ang pinaka-importante, mag-goal setting ako involving something na gustong-gusto kong gawin. Ako, mahilig ako sa art, mahilig ako sa painting, kaya any painting class, pinapatulan ko talaga yan. O kaya, mahilig din ako sa digital editing. Kaya, inaaral ko ang mga bagay-bagay. Ito, siguro, naisip niyo siguro, paano ka nagpo-produce ng video mo araw-araw? Naging madali na para sa akin dahil inaral ko. Gusto kong gawin ito, kaya madali para sa akin na aralin. So, kanya-kanya trip na yan, di ba? Sabi nga niyan, walang basagan ng trip. Ayun. Pwede tayong humanap ng study buddies o support group para sa dagdag na motivation natin. Pwede nating i-apply ang mga natutunan natin sa pang-araw-araw na buhay. At wag tayong matakot magkamali. Kasi kung minsan yung pagkakamali, yung pa nga ang nakakatulong para mas may ma-discover tayo na something new, di ba? So once again, sa episode natin ngayon, ang tinutukan natin ay kung paano tayo makakahanap ng something new na matututunan natin sa bagong taon. Sana may nakuha kayong tips kahit papaano dito sa short episode natin. I hope na pagpapatuloy niyo pa rin ang pagtangkilik sa mga social media channels ko. Maraming salamat po.